Guys, grabe itong nangyari sa akin ngayon guys. So, ngayon is October 3 at noong September ay sahod na ng Facebook. Pero, ninakaw ng Facebook yung sahod ko. Bale, ito yung nangyari. So, mag-iisang buwan na, ito yung kita ko nung August 30 to September 30. Pero nung magsahuran na nung September 30, biglang may nangyari sa Facebook ko. Tinanong ko nung yung chat support, tinanong ko yung support team nila. So okay naman, okay naman, wala naman akong violation na nakita doon. Pero nung October 2, ang nangyari is na suspended yung account ko dahil sa isang copyright claim. So kung hindi nyo alam ang copyright claim, ito yung nire-report yung mga video nyo sa Facebook dahil video nila yon. Oo, talagang hindi ko video yon yung na-copyright ako. Pero under siya sa fair use. So search nyo na lang kung ano yung fair use. So ang nangyari is noong October, kagabi pa lang to guys, nangyari October to, kagabi pa lang. Tsaka pa lang dumating sa akin yung copyright claim. In fact, nalaman ko na matagal na pala akong na copyright claim. Hinayaan lang ni Facebook, hindi niya ako walang notification na naka-copyright claim ako. Wala talaga lahat guys, grabe. Dito lang nung sahuran na, tsaka lang ako ni-notify ng Facebook na yun nga, may copyright claim na. So kung nalaman ko talaga na naka-copyright pala ako, nag-take action sana ako guys. Hindi na ako gumawa ng video. Nag-message na ako sa may-ari ng video. Dapat ginawa ko na. Pero ang ginawa ni Facebook ay hinintay muna niya magsahod para gumawa ako ng maraming content at magkapera sila. Grabe guys, hirapan ko yun guys. Grabe talaga. Malaki ito guys, almost 400,000 yung sahod ko sana sa Facebook. Pero ninakaw lang talaga nila. Dahil di naman natin hawak yung Facebook eh. Hindi ko alam kung makukuha ko ba to o hindi, kasi nag-usap na kami nung nag-report sa akin is na-confirm nga na matagal na pala tong copyright claim na sinend niya sa akin. Hindi ko lang talaga nakita guys kasi walang nakalagay doon sa Facebook ko. Talagang napakalinis ng Facebook ko guys. Lahat ng video ko ay transformative. Hindi lang yung ninakaw ko lang, dinownload ko lang tapos in-upload ko sa Facebook ko. Hindi guys, gumawa ko ng script, nag-edit ako. Ang mali ko lang talaga is hindi ko nabasa yung copyright claim ng may-ari. Minisage pala ako ng may-ari tapos napunta doon sa spam ata yung message niya. Tsaka hindi ko nakita. Nitong October 2 ko lang nalaman na matagal na pala akong mini-message ng may-ari. Noong September 20 ata, mga 2 linggo bago ko nalaman na naka-copyright claim pala ako. Tapos ang laki na ng kita ko guys. Ito lang masasabi ko guys sa inyo. Ingat kayo guys sa pag-upload nyo sa Facebook. Kung ganito yung content nyo kagaya sa akin, i-check nyo yung mga yung message request, kasi may nagme-message na may-ari ng mga video na kinukuha nyo. Dapat talaga mag-usap kayo ng may-ari. At ito lang Facebook, grabe ginawa niya sa akin. 50-50 tayo Facebook dahil kasalanan ko man talaga yun, kasi hindi ako check ng message sa Facebook. Talagang gawa ng content. Pero transformative yun guys. Fair use. Mga 3 seconds lang, mga 5 seconds yung kinukuha ko. Tapos yung ibang clip naman,
Tapos may sarili akong script, mga ganun guys. Grabe talaga. Almost 500,000 guys. Nasa 400,000 pesos. So ito lang masasabi ko sa inyo guys. Kapag gumawa kayo ng content kagaya ko na gumagawa ng fair use, lagyan nyo ng credit yung may-ari talaga ng video. Kasi yun yung mali ko. Hindi ko nalagyan. Tapos nag-message sa akin. Tapos hindi ko napansin ng mga ilang araw. Tapos nireport niya ako. Tapos ang mali ng Facebook naman, hindi niya ako ninotify kaagad. Ngayon lang ninotify ako na sahuran na. Hindi ko na makukuha yung sahod ko. Kasi matagal na. Nainip na yung may-ari ng video na i-credit siya. So wala nang nangyari. Tapos ngayon maghihintay na lang ako sa may-ari ng video na under fair use yung na ginawa kong content. Pero sinabi ko rin sa kanya na kung pwede ba na pag-usapan na lang namin yung mga revenue na nakuha ko doon sa video na yun ay bibigay ko na lang sa kanya para lang mawala yung copyright. So kung makapiright kayo guys, kausapin nyo talaga yung may-ari. Pakiusapan nyo na i-lift yung copyright claim para hindi masuspend yung monetization nyo. Ito lang, masakit lang, almost 500,000 yun guys. Pero hindi madali yun guys. Grabing pinag-aralan ko talaga paano gumawa ng video. Ito lang guys, kung gusto niyo malaman kung paano gumawa ng mga content, i-follow niyo lang ako sa aking YouTube guys, dahil mag-share ako ng mga tips dito, mga naranasan ko para hindi niyo rin maranasan, no? Mabigyan ko kayo ng aral. So ito lang guys, subscribe kayo sa aking YouTube. Maraming salamat.